namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami kipitin, hindi nila ibaba yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike, Mike Defensor. From the very beginning kami, desisyon namin to buo. Nailahad na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang na Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin sa sunod na araw yung mga anak namin? Saan namin pa? Kung ang pundo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, ito yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. DPWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, ito nag-deliver lang, ito kakasuhan. Parang hindi naman natin tama. Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Totoo, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. Levy, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap mag-depend sa Korte Suprema o saan korte. Basta nagsisinungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Kinaklaro ko doon, wala pong kinalaman sa pagkatao namin, sa pagkamarins namin, doon sa isyo ng anomalya sa pira na dinideliver namin sa kanila. Well, kung meron silang interpretasyon na politika, bahala sila. Pero ang importante rito, ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Kung gusto nilang malaman yung katotohanan, tanungin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Dinideny po ni Senator Trillanes po yon. Ngayon po, nagsalita si Ombudsman, Sir Remulla, na totoo yun. So bakit niya pinapasinungalingan? Saka sir, dinidiscredit niya kami na hindi totoo yung mga sinasabi namin. So ngayon, papanoorin natin ang naging recent interview ng 18 ex-Marines sa ANC. Huwag kalimutang mag-hit like, share, and subscribe. Simulan na natin. Rosbert Wopan, wala naman po kaming kuan. Sinasabi na kuan na na-receive niya yung $2 million. Nasa affidavit naman po yun. Yun lang po. So kaya niyong sagutin yung ipinay doon niyang complaint against sa inyo? Yes, sir. Hindi ba in previous interviews may nabanggit din kayo na tumanggap si Senator Trillanes? Ibang ano naman po yun, ma'am. Ibang araw po. May kasama kami dito na nag-deliver po mismo sa bahay niya. So you mean to say po sir na you mean to say na magkakaibang araw po yung dalawang transactions na yun? Para medyo klaro po, magkakaibang araw po ba yun o isang araw lang? Yung alin po? Yung kay Trillanes? Opo, yung iba po yun, yung nagpapalit kami ng dollar pero wala kami sinasabi na na-receive niya. Then iba rin po yung nag-deliver po mismo sa bahay niya. Hindi nila sinasabi na natanggap ni Trillanes yung pera. Ang sabi niya lang, may delivery doon sa address nila. Talaga ba? May confusing na statement, 'di ba? Kasi kung mapapanood nyo yung dating interview ni Trillanes, sabi niya wala daw siyang natanggap na kesyo ganito, ganyan. And eto sila, based sa sinasabi niya is may delivery, pero hindi niya sinabi na si Trillanes ang tumanggap. Tuloy natin. Kayo yun. Hindi niyo pong sabihin, ibang tao. Nasa kasama po namin. Kasama po namin. Pero kami po ma'am, na-monitor po namin sa GC namin na may dinadala po doon. Kasi lahat ng tasking po namin kay Boss Saldi, naka-update po yan sa group chat namin. Alam ko kasi na pinailan din ako. Ako kasi pinailan din ni Sorry guys, sorry. Go ahead sir, go ahead.
nag-file din si Senator Trillanes at saka kahapon ata si General Anyo ng kaso na kasama si Attorney Baligod, kasama si ako, Mike Defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Lorraine Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama nating sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Nandito ko para ipakita yung tulong sa kanila noon pa man, nung sila ay lumabas sa Club Filipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Kung gusto nilang malaman yung katotohanan, tanungin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. At muli, inulit ko, karangalan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo sa darating na panahon. Maraming salamat. Okay. So, first time kong mapanood tong interview nila, no? That's why we're giving our reaction of what they're trying to say. So, based sa sinabi niya is, sinusuportahan niya ang sundalo at isang karangalan na maging parte, di ba, sa ganitong kaso. Kasi, I think he truly believes that this 18 Marines, 18 ex na sundalo, they're telling the truth, na sinasabi nilang totoo. Ngayon, ang problema sa gobyerno ng Pilipinas, may mga testigo na, di ba? May mga testigo na willing to say whatever they, kung ano man ang makakasuporta, di ba, sa kaso. Ang ginagawa ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas, gagawin mga sinungaling. Gagawin mga sinungaling ang mga yan, nagagawa-gawa lang ng kwento, you know. It's that allegation versus the people versus the witness, 'di ba? Hindi yung kung may aligasyon, sige imbestigahan natin yung mga aligasyon na yon. Hindi ganoon sa Pilipinas. Pag may aligasyon, ipapahiya ka, gagawin kang sinungaling, gagawin kang bobo. Ganon. Ganon ang Pilipinas. Kung mapapansin nyo, di ba? Kahit napatunayan na itong taong to is magnanakaw, may mga resibo, may mga ebidensya, pero dahil may koneksyon sa gobyerno, nakakalaya pa din. At worst, nakakatakbo pa as senador. Saan ka nakakita ng ganon? Di ba? Wala akong pinapanigan sa mga either Trillanes or 18 ex-Marines o si Baligod or kung ano. This is a repetition of history. 'Di ba? Kumbaga, kung ito, alam niyo, kung ito sila hindi lumabas, hindi nagsasabi kung anong nakita nila, you know, kung hindi sila naging mga eyewitness, walang mangyayari. That's why this is a huge thing, you know, sa mga testigo na may sumusuporta sa kanila, na may naniniwala sa kanila, na may affidavit. Kasi yung mga interview nila, let's say, naglabas ng interview si Boying Remulla, di ba? Na sinasabing, mga sinungaling, mga ganyan, ganyan, ganyan. It's just, I don't think, in my personal opinion, don't attack them. What matters most, yung ebidensya. Kung sinasabi mo na nagsinungaling talaga sila, proof. Kasi sila, tong 18 ex-Marine, si Attorney Baligod, gumagawa sila ng paraan. 'Di ba? Para mapakita na what they're doing is real and hindi sila nagsisinungaling. So, continue. Ay, excuse me. May we get a reaction from the group? Ikaw po, Congressman Defensor, kung kaya niyo po. Kasi meron pong nalabas na isang letter na dininay ng isang active personnel na umano'y signatory doon sa mga members of AFP and PNP doon po sa Baligod 18.
dininay po niya, napanotarize na po niya sa kanyang counsel na sinabing he denied his involvement, his signature dun po sa mismong support na within the group. Any comment po that, sir? Any comment? Ako, wala akong nagiging problema dyan. You know, ito yung retired officers that gave their support. Yes. Oh, wala namang But the personnel involved was an active police personnel. an active police. Okay, akong alam doon, walang alam tong mga sundalong to tungkol doon. Kung may effort among the retired soldiers to get the support, nasa kanila yon. So yung pag-reject niya doon o pag sinasabi niyang hindi totoo, wala namang kaming doon, wala namang kaming debate. At naintindihan naman namin sa mga aktibo na natural lamang na wag muna magpakita ng pakikisa dahil lumalabas o pinapalabas nila na politika. Is it? Well, kung meron silang interpretasyon na politika, bahala sila. Pero ang importante rito, ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Si Saldico nagsalita. Sabi nila si Saldico magnanakaw. May kaso sila. Mga kasamahan ni Saldico to eh. Kung yung sindikatong sinasabi nila na ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay, nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito napunta yung pera, bakit naman nila sasabihin na hindi na naman totoo? Yun ang hindi ko rin maintindihan. Napakaganda ng mga binabanggit ng mga taong to, including Sergeant Gotesa, when he first spoke about it. Walang sinasabi ng mga taong to kung saan galing ang pera. Di ba? Ganun ang ginagawa nila. Ganun ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas. Pag may mag-i-step up na sasabihin na, alam mo yung testigo, gagawin nilang sinungaling yung testigo na yun. Tulad ng ginawa nila kay Gutesa, di ba? Naglakas loob siyang humarap sa Kongreso na gusto niyang sabihin lahat ng alam niya. Pero anong ginawa nila? Ginawa nilang sinungaling si Gutesa na tauhan siya ni Zaldico. Tauhan na ni Zaldico ang lumabas, 'di ba? Ang nagsalita. Ngayon, itong 18 ex-Marines, itong 18 na sundalo, na naging katrabaho ni Gutesa, testigo na ngayon, pero anong ginagawa? Ginagawa silang sinungaling lahat. And kudos naman talaga kay Attorney Baligod sa kanila na napakatapang nilang lumabas at sabihin ang alam nila kahit ginagawa silang sinungaling. Kasi for me kung alam mo na ginawa mo ang isang bagay, nag-delivery sila ganito, ganyan, kahit pag isa-isahin pa kayo ng kwarto para imbestigahan, magsisink yung mga sinasabi nyo. Diba? And you live with it. Kumbaga, naranasan nyo. Hindi kayo gumagawa ng kwento. Kasi kung gumagawa kayo ng kwento, I don't think they have the guts to show up.